Mga apo, mga anak, nandito naman si Lola Becky para mag-share. Yung libro ko, OFW sa iba't ibang sulok ng daigdig. Mga kwento ng sakripisyo, tukso at pagbangon. By Rebecca Movido. Ito. Okay. So, nasa chapter 6 na tayo. Ibinigay ang lahat, sarili ang nakalimutan. May isang ina na nabalo habang bata pa ang kanyang mga anak. 2 taon gulang ang panganay at 1 taong gulang ang bunso. Sa murang edad ng kanyang mga anak, siya na agad ang naging ina at ama sa kanila. Wala silang kayamanan. Walang ibang paraan kundi magtrabaho para mabuhay. May kaibigan siya na nagtatrabaho bilang domestic helper sa Singapore. Dahil nangangailangan pa ng isa pang katulong ang amo niya nito, inalok siya ng pagkakataon. Mas mataas ang sahod kumpara sa Pilipinas, isang oportunidad na hindi kayang palampasin. Ngunit kapalit nito ay ang paglayo sa kanyang mga anak. Nakiusap siya sa kanyang kapatid na alagaan muna ang kanyang mga anak. Nangakong magpapadala siya ng sustento buwan-buwan. Dahil sa pagmamahalan at pagtutulungan ng magkakapatid, pumayag ito. At doon nagsimula ang kanyang pakikipagsapalaran. Sa Singapore, naging maayos ang kanyang trabaho. Masipag siya, matiyaga, at buong puso niyang ginagampanan ang kanyang tungkulin. Buwan-buwan, nagpapadala siya para sa kanyang mga anak. May dagdag pa para sa kanyang kapatid na nag-aalaga sa kanila. Hindi lamang yon, nag-ipon din siya para sa kanyang pangarap, ang makauwi balang araw at makasama ang kanyang mga anak. Isang maliit na lupa ang kanyang nabili mula sa isang kaibigan. Pangarap niyang patayuan to ng bahay. Excuse me. Isang tahanan na kung saan muli silang magkakasama. Okay, teka. Unti-unting natupad ang kanyang mga plano. Ngunit habang abala siya sa pagbibigay ng lahat para sa iba, may isang bagay siyang nakalimutan, ang kanyang sarili. May mga pagkakataong nakakaramdam siya ng sakit sa katawan, ngunit hindi niya ito pinapansin. Marahil ay ayaw niyang bumastos. Marahil ay iniisip niyang mas mahalaga ang bawat sentimo para sa kanyang mga anak. Hanggang sa lumala ang kanyang kalagayan. Napilitan siyang umuwi sa Pilipinas upang doon na magpagamot at maalagaan. Ngunit huli na ang lahat. Ilang araw lamang sa ospital at siya ay binawian ng buhay. Hindi niya naabutan ang pangarap na makasama muli ang kanyang mga anak sa iisang tahanan. Ang buhay na kanyang pinundar ay naiwan at ang kanyang mga anak ay naiwan ding may dalang sakit sa puso. Isang ina na ibinigay ang lahat, ngunit sa huli, ang sarili niya ang kanyang nakalimutan. Pagninilay, reflection. Ang pagmamahal ng isang magulang ay walang kapantay. Handa siyang ibigay ang lahat para sa kanyang mga anak. Ngunit may isang katotohanan na hindi natin dapat kalimutan. Hindi mo kayang alagaan ng iba kung pinapabayaan mo ang iyong sarili. Maraming OFW ang inuuna ang pamilya, ang padala, ang pangarap, ang kinabukasan. Excuse me. Ngunit minsan, nakakalimutan nilang ang kalusugan ay isang kayamanan na hindi kayang palitan ng kahit anong halaga ng pera. Ang sakripisyo ay mahalaga, ngunit ang buhay ay mas mahalaga. Hindi kasalanan ang magpahinga. Hindi kasalanan ang magpatingin sa doktor. Hindi kasalanan ang alagaan ng sarili. Dahil sa huli, ang pinakamahalagang maibibigay mo sa iyong pamilya
ay hindi lamang pera, kundi ang iyong presensya. At ang isang aral na dapat tandaan ng lahat, ang tunay na pagmamahal ay hindi lang pagbibigay sa iba, kundi pati na rin ang pag-aalaga sa sarili. Di ba? Totoo naman yun eh. I mean, honestly, kung kumikita ka, magtatabi ka rin ng pera para sa pagpapacheck up mo. Ako dito sa Amerika, meron kasi talagang kailangan magkaroon ka ng insurance dito. Hindi pwedeng wala kang insurance dito. Kasi noon, kumikita ako, kaya kong bumili ng insurance. Ang importante, meron kang insurance kasi kung magkasakit ka, mas mura. Hindi magastos. Yung ganon, unang-una, importante yung katawan natin. Mahirap yung may sakit ka. Ay nako, nakikita ko yung mga inalagaan ko. I mean, caregiver ko, no? Nakita ko na eh. Dapat yun ang isang matututunan natin bilang caregiver. Paano rin natin alagaan ang sarili natin. May imagine mo yung sarili mo, katulad ng mga matatandang inaalagaan mo. Nakakalungkot talaga yung makikita mo sila na hirap sila sa katandaan nila. Kasi may sakit sila. Though, hindi natin talaga alam kung bakit talaga binigyan na sila ng sakit. Hindi natin alam. Pero ang ibig ko sabihin, dito kahit paano pag matanda ka, maayos ang insurance dito, ang Medicare. Maayos. Halos kumpleto. Wala kang babayaran. Yung ganon. Meron mang babayaran, konti na lang. Pero sa mga nagtratrabaho, nangangarap ka na maging maganda ang buhay mo, pati dapat ang katawan mo. Hindi mo pababayaan ang katawan mo. Tapos yung mga anak mo, iniwan mo. Na iniisip mo magkakasama kayo ulit. Oo, gusto mo yon. Pero ba't mo pinabayaan ang sarili mo? Dapat hindi mo pinapabayaan din ang sarili mo. Yun mahirap eh. Kumikita ka nga ng pera, pundar ka ng pundar, tapos yung katawan mo, inignore mo. Pagka may nararamdaman ka, kailangan magpa-check up ka na kaagad. Ako, ganun ako. Hindi ko pinababayaan ang sarili ko lumala. Grabe. Sus Maria Jose. Pag lumala ka pa, paano? Makakatrabaho ka ba? Hindi. Wala na. Mahina ng katawan mo eh. Ako, praise the Lord. Magsi-68 ako, pero malakas pa ako. Kaya ko pa nga bumuhat eh. I mean, may pasyente na kailangan ng lifting. Kaya ko pa, 100 pounds to 120, kaya ko pa yan eh. May sistema ako eh. Tsaka hindi ko minamaliit ang sarili ko. Dahil alam ko hindi ako pinababayaan ng Diyos. Merong ibang mga tao na ang tingin porque may edad ka na, akala porque marami ka ng puting buhok, mahina ka na. Doon lang mali eh. Yung iba mali dyan eh. Yung ibang caregiver na mas bata sa akin, akala nila, kahit yun, kaya kong buhatin yun eh. Minsan mayroong mga taong ganun, minamaliit ka. Pero it's okay. Basta ako, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi ilang taon na ako nagtrabaho. Hanggang ngayon, nagtatrabaho pa ako. Paminsan-minsan, pero hindi ako pinababayaan ng Diyos. Malakas pa ako. Grabe. Yung tuhod ko nga nahirapan ako noon maglakad. Ngayon, yung sister ko nagulat pa nga sa akin dahil malakas nga daw, diretso na nga daw ko maglakad. Kasi hindi ko yan pinapansin eh. Hindi ko yan inaangal. Huwag kang angal ng angal. Magdasal ka kasi hindi ka pinababayaan ng Diyos. Magpasalamat ka na binibigyan ka niya ng lakas. Ako ganun eh. Alam niyo ba yung habang nagtatrabaho ka, nagbabago din ang katawan mo eh. Katulad ko, gumaling yung tuhod ko dahil nagtatrabaho, nagli-lifting pa ako. Ngayon, okay na ako. Hindi na ako nagpapatingin dahil sa tuhod. Ang problema ko lang sa tuhod, hindi ako makaakyat pa ng hagdan. I mean, pwede ako makyat ng hagdan pero mabagal. Hindi ko kaya mabilisan. Yung ganon. Pero, kaya ko pang maglakad ng diretso at saka kaya ko pang maglifting. Yun. May kahinaan pero hindi grabe. You know. Darating araw, kayang-kaya ko nang akyatin yan. Kaya nga hindi ako maangal eh. Kasi alam ko na
pagagalingin ako ng Diyos. Wala na akong ibang sakit kundi ang tuhod ko lang. Wala akong high blood. Okay na ako. Yung gamot na binigay ng doktor sa akin, nagwo-work. Ang kolesterol, normal na ang aking blood pressure at saka kolesterol. Kasi unang-una, magdadasal tayo palagi. Hingin natin ang lakas sa Panginoon. Siya ang lakas natin. Kaya wag natin i-ignore ang Panginoon. Siya ang nagbibigay ng biyaya sa atin. Kaya wag mo siyang i-ignoren. Dapat maging grateful at thankful tayo sa mga biyaya. Lalo na yung katawan natin na maayos. Diyos ko. Praise the Lord talaga. Just imagine, ilang taon akong nanigarilyo. Grabe. Mula nung 12 years old ako, naninigarilyo na ako. Kailan lang ako tumigil? 62 years old, tumigil na ako manigarilyo. 64. Ngayon, ubo. Nung umpisa, kasi parang sabi nga nung kaibigan ko, kasi nga yung nasana yung lungs mo na may usok. Yung gano'n. Ngayon, wala na. Akala ng doktor COPD. Sus Mariosep. Hindi pa nga niya ako nung pa-x-ray. Wala na. May hika. Bumalik yung hika ko kasi natural kong sakit yun noon. Pero ngayon wala na. Wala na akong hika. Ibang klase talagang Panginoon. Pinapakita niya sa'yo kung gaano kanya kamahal. Lalo na kung nagtitiwala ka sa kanya. Ang dami kong pinagdaanan na kumbaga inabuso ko din yung katawan ko. Sobrang kape, sobrang sigarilyo, yung ganon. Pero okay na ako. Praise the Lord talaga. Kaya malaking bagay yung nagpapasalamat tayo sa Panginoon at nagtitiwala tayo sa Kanya. Kasi sa Kanya galing lahat. Mga biyaya, sa Kanya galing lahat. Katawan natin, sa Kanya galing to. Kaya kailangan magpasalamat tayo sa Kanya. Bingi tayo ng tawad sa lahat ng kasalanan natin. At tanggapin natin siya bilang tagapagligtas natin. At ating personal Savior. At lagi tayong hihingi ng gabay. Yung divine wisdom and divine strength na kaya natin i-handle lahat ng challenges sa araw-araw. At i-rebuke natin ang mga negative thoughts. Yan si Satanas. Iuudyok ka niya na gumawa ng masama. Huwag kang makinig sa kanya. I-rebuke mo si Satanas. Gusto mo ba sumama sa impyerno? Mainit doon. Walang aircon. Okay mga apo, mga anak. Sana nagustuhan niyo yung aking kwento at sana may napulot kayo kahit papano. Okay? Thank you so much. God bless us all at magdasal tayo palagi. Bye now. Nandyan si Lola, nagbibigay ng babala. Ikaw ay makinig.